Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Alam nyo, dapat ipatawag si Kibuloy sa investigasyon ng Kamara. Hindi pwedeng nakasentro lang yan kay Badoy at Celes. Kay Rico Casinillo, good morning. Alam nyo, mga kabunyog, hindi siya dapat makaligtas dyan. Siya naman talaga ang mastermind dyan. Siya ang promotor dyan. Kaya lang, ang palusot mga kabunyog, ang palusot ng mga abogado ng SMNI, ito. Irrelevant yun. So that is a violation sa rules ng House and that is unconstitutional. Hindi siya owner. Hindi naman si Pastor Kibuloy ang nakikialam sa operation ng SMNI. Naniniwala ba kayo dyan? Sinong niloloko nitong abogadong ito? Sinong niloloko niya na hindi owner ng SMNI, si Kibuloy? Na hindi siya nakikialam sa operation ng SMNI? Wow! Gaguhan na talaga itong ginagawa nito nila Mark Tolentino eh. Nakakahiya naman tong SMNI legal officer na to. Hindi ka man lang, Mark Tolentino, hindi ka man lang kinikilabutan dyan sa statement mo na yan. Sabihin mo na hindi naman nakikialam sa operation ng SMNI si Kibuloy. Ay lagi na nga lang yata, mukha nilang ni Kibuloy laging nakikita namin dyan sa SMNI na yan. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi involved, hindi nakikialam si Kibuloy. Wow! Sige, ipatawag nyo rin si maganda ipatawag rin ng Kamara si Mike Abe. Yun. Maraming sasabihin yun si Mike Abe. Sige nga. Ipatawag nyo si Mike Abe. At doon natin makukuha sa kanya. Tanungin ng mga kongresista si Mike Abe. Si Kibuloy ba talaga ay hindi naman nakikialam sa operations ng SMNI? Si Kibuloy ba talaga ay hindi may-ari ng SMNI? Yun. Ipatawag din si Mike Abe. Di ba? Sabi ni Herwin Varela, sang-ayon siya sa suggestion natin. Yan. Bakit ba umalis si Mike Abe? Bakit umalis si Mike Abe sa SMNI? Alam naman natin kung anong nangyari diyan eh. Hindi na kinaya ni Mike Abe ang pakikialam ni Kibuloy. Kasi matapos yung State of the Nation address ni Marcos Jr., tinala kayo ng mga hosts ng SMNI. Itong si Mike Abe, magaling tong komentarista. Mga opinion, nagdi-discuss ito. Ay itong si Mike Abe, medyo Marcos ito eh. Ay si Kibuloy, Duterte. So ang gusto ni Kibuloy, yung sinabi niya, kasi may nagpa-interview na sa SMNI si Kibuloy, mayroon siyang mga negative na comment sa State of the Nation address ni Marcos Jr. Particularly, mahina daw sa counterinsurgency si Marcos Jr. Parang walang malinaw na programa. Hindi malinaw kung itutuloy niya ang LCAC o anuman. Ang sabi naman ni Mike Abe sa kanyang programa, ay nagsisimula pa lang naman ng presidente. Huwag na muna nating asahan na pa lang naman yan, unang State of the Nation address. Siyempre, hindi nagustuhan ni Kibuloy yun. Sabi ni Kibuloy, ako ang may-ari ng istasyon. Di ba sinabi niya yon? Ako ang may-ari ng istasyon, nagpo-programa ka lang, tapos kukontrahin mo ang sinasabi ko. Dapat nakahanap natin yun eh. Yung sinabi na yun ni Kibuloy. Di ba? Sa mismong programa na yun, nag-walk out si Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, ay kung ganyan, wala na akong karapatang maglabas ng opinyon. Pinapakialaman ang opinyon ko. Ay, aalis na lang ako. Pagkatapos nun, in-interview si Kibuloy. Ano daw bang masasabi niya sa pag-alis ni Mike Abe? Ang sinabi ni Kibuloy hindi lang kasi nakaready ngayon nung dinidiscuss ko to ngayon eh. Pero anong sabi ni Kibuloy doon? Ay mayabang siya eh. Nagpo-programa lang naman siya sa SMNI. Nagpo-programa lang siya. Ako ang may-ari ng istasyon tapos kukontrahin niya ang mga sinabi ko. Yun, di ba? Yun yung totoong kwento nun. Kaya maganda ipatawag si Mike Abe. Kasi yung action ni Kibuloy na yun, nagpapakita yon na hindi totoo itong sinasabi nila Mark Tolentino na hindi naman si Kibuloy ang owner at hindi daw ito nakikialam
sa operations ng SMNI. Oh, maganda yan, magkasubo ka na, di ba? Kasi sa totoo lang, yung mga nagpo-programa sa SMNI, sino bang may mga programa dyan? Si Roque, si Panelo, si Duterte, binigyan ng programa dyan, yung gikan sa masa para sa masa. Si Juan Ponce Enrile, yung bayan ni Juan. O sinong nagbigay ng mga programa na yan? Pati yung laban kasama ng bayan, yung programa nila Badoy. Sinong nagbigay niyan? Si Kibuloy. O di ba? Pag nag-greet pa nga pakinggan nyo yung greetings ni Panelo pag nagsisimula siya. Salamat sa butihing pastor, Pastor Apollo Kibuloy, sa pagbibigay ng programang ito. O, di ba? Tapos ngayon na nalalagay sa alanganin ng SMNI, sasabihin nyo, hindi naman involved si Kibuloy dyan. Kaya ngayon, hindi mo maririnigan na nagko-comment si Kibuloy. Parang ayaw siyang pakumintin sa mga nangyayari. Ayaw siyang hindi siya pinapakomment ng mga abogado kasi ang depensa nga nila, hindi naman si Kibuloy daw ang may-ari ng SMNI. Alam ko na yung gagamitin nilang depensa dyan. Sa amin kasing mga abogado, mayroong tinatawag na corporate veil. Corporate veil. Ang ibig sabihin ng corporate veil, ang mga corporations tulad niyan, ang nagmamay-ari ng SMNI ay Suarasog Corporation. Ayon sa corporation law, ang mga corporations, separate and distinct ang personality niyan sa may-ari. Yung mga may-ari ay natural persons, tapos yung corporation, juridical persons. So may separate na legal personality ang corporation. Separate siya and distinct sa may-ari. Yan ang ibig sabihin yan. Yun ang gagamitin nilang depensa diyan. Papalabasin nila na yung Suarasog ay corporation na distinct and separate kay Kibuloy. At yung SMNI, hindi yan kay Kibuloy. Yun yung pinapalabas nila diyan. Pero mahirap nilang sabihin yan. Kasi ang totoo, yung sinasabing corporate veil, yung corporate veil na yan, pinipierce yan, binubutas yan. Yan yung piercing the corporate veil. Ibig sabihin, kapag yung concept ng corporate veil ay ginamit mo, sasabihin mo, separate and distinct personality para ma-violate ang mga batas, ma-circumvent ang mga batas. Ibig sabihin, hindi papayagan ng batas na magtago ka sa mga corporate veil. Ang gagawin niya ng batas, ang gagawin niya ng autoridad, ipipierce, bubutasin ang corporate veil. Yung corporate veil ay hindi pwedeng i-invoke sa mga instances na may obvious na violation ng batas. Kasi hindi naman pwede para lang makatakas ka sa obligasyon mo. Sinicircumvent mo, iniikutan mo yung mga batas. Tulad niyan, ang ginagawa nila dyan, iniikutan nila yung batas Papalabasin nila na hindi naman si Kibuloy ang may-ari ng SMNI at ng Suarasog. Kasi maraming ang violations. So ngayon, ililigtas nila dyan si Kibuloy. Ayaw nilang madawit si Kibuloy dyan. Pero hindi nila pwedeng iligtas dyan si Kibuloy. Kasi alam naman ng lahat na ang may-ari ng SMNI at ng Suarasog ay si Kibuloy. Kaya hindi pwede yung mga corporate veil. Yan ay pwedeng i-pierce, pwede yung butasin. Kaya hindi yan. Yung argumento na yan na sinasabi ni Mark Tolentino, isang bahagi lang yan ng concept ng corporate veil. Sa aming mga abogado, totoo may corporate veil ang mga corporation, separate and distinct personality. Pero kapag ginamit mo ang corporate veil na doctrine para tumago sa mga responsibilidad mo, tumago sa mga paglabag sa batas, at ginagamit mo para i-circumvent o ikutan ang batas, hindi pwedeng gamitin ang corporate veil. Ganyan yan. Kaya hindi yan pinapaliwanag ng buo ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi niya. Irrelevant daw yung planong pagpapatawag kay Kibuloy. That is daw a violation ng rules ng House. Bakit sinasabi niyang violation ng rules ng House? Kasi daw, ang agenda sa patawag ng House ay kaugnay sa sinabi ni Kibuloy, ay ni Celes at ni Badoy. Hindi naman daw SMNI. Bakit daw ngayon SMNI na? SMNI na. Kasi yung mga pag-fake news at disinformation ni Kibuloy, violation yun
ng prangkesa ng SMNI. Kaya tama lang na ang usapin na ngayon, hindi naman na kay Badoy lang at Celes, kundi sa SMNI na. At kapag pinag-usapan ng SMNI, Kibuloy yan. Huwag na kayong magtago dyan na sasabihin nyo, hindi involved si Kibuloy dyan kasi hindi niya naman pag-aari ang SMNI. Tell it to the Marines. Lukuhin yung lilong nyo. Yan ang totoo niyan. Sabi nga ni Ronel Santiago, sa logo pa nga lang ng SMNI, mukha na ni Kibuloy. Saka, yun na nga, nung tinanggal si Mike Abe, anong sabi ni Kibuloy? Ay, tinanggal siya. Kasi nagpo-programa lang naman siya sa SMNI. Tapos mayabang na siya, kinukontra niya na ako. Ako ang may-ari ng stasyon, kukontrahin niya ang sinabi ko. Napakalinaw ng sinabi yan ni Kibuloy. Yun. Hindi ba yun magagamit na ebidensya para patunayan na si Kibuloy ang may-ari talaga ng SMNI? Ano yan, mga kabunyog, mga kabayan? Tama. Actually, may final ng resolution ang, mayroong motion yung mga kongresista ng Makabayan Bloc. Ang gusto talaga nila, ipatawag si Kibuloy. Kasi dapat managot dito si Kibuloy sa mga pinaggagawang ito ng SMNI. At yung mga pinagagawa na yan ng kanyang mga hosts, yung mga nagpo-programa dyan, sila Badoy at Celes, hindi naman yan gagawin nila Badoy at Celes na sila lang. Mayroong basbas yan ng may-ari ng SMNI. At sino yon? Si Kibuloy yun. Si Kibuloy ang nagtutolerate ng lahat ng yan. Ngayon, sige nga, i-stop nga ni Kibuloy ang investigasyon. Mahihirapan na sila dyan. Wala na ang angas nila. Panahon ni Duterte, malakas pa sila sa koneksyon sa gobyerno. Ay ngayon, wala na. Wala na. Kaya, ito? Kahit yung mga abogado ng SMNI, nahihirapan ng magdepensa, nangangamuti na Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, suportahan natin tong panawagan na to ng Makabayan Bloc. Dapat isama sa ipatawag sa Kamara sa investigasyon si Kibuloy. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.